Good morning, everyone. Magandang umaga. How are you? Are you well? Did you have a good weekend? I hope you did. I am very excited to be checking out a new podcast episode, which, if my memory serves me right, I don't actually think I reacted to any of the podcasts that they started doing last year. I listened to all of them. I'm pretty sure I never reacted to any of them though. So thank you to Soleil for getting this up and subbing it so fast. Very, very, very thankful and just really keen on jumping into it. So yeah, before we get into that, as always, if you would like to come over to my Patreon, there are 69 more reactions. And on Friday last week, I did the Spit Manila vlog, Ken pre-debut dances, and one of their Showbreak episodes where they react to their old videos, which was so funny because of how much they were cringing. I also watched some Josh and Stell pre-debut stuff at K-pop Festival in Incheon and Showbreak Mission in Cebu episode 4. That was last week or the week before. But yeah, there are 69 more reactions. So if you would like to come on over, there is a tier just for SB19, which is a cheaper tier than the other ones. So feel free to go over there. All right. Hi, everyone. We are SB19 and welcome to our podcast. We're having a podcast kasi on the 25th, we will be releasing our new EP, Simula at Wakas. You guys, I'm here on Friday on the 25th. Wait, it's Friday the 25th, right? On the 25th, I will be home and I will be able to react to it immediately. Now, at first, I was like, oh, should I wait 24 hours? But it's not an MV. I don't need to wait because it doesn't need to wait. You know what I mean? Last time, like, it's kind of nice to wait a bit. I don't need to wait. I can just react and upload straight away. Yay! And one of the songs there, yung title niya ay Time. And today, we will talk about time. Excellent. Pag-usapan natin yung oras, time. Alright. Management. So, Time is gold. what we have here is, number one, kamusta kayo guys? How Good, are you thank you. managing your Whoa, Josh is time? Not Paano well. mo sinesegregate ang oras mo sa trabaho? Saan mo nilalaan ang oras mo? Mas sa pahinga ba? Sa work talaga? If sa work, anong part yung pinagpo-focusan nyo? And all. Who wants to share how you manage your time? Una-una, ang lawak nung tanong na kumusta no? Yeah. Kasi araw-araw naman tayo nagkikita. Pero hindi naman tayo Kamusta? nagkakamusta. Paano nga ba ang kamusta? Napansin ko naman sa atin kasi hindi tayo ma-share ng personal natin. Parang we do it kasi na siya, normal na siya sa atin. Kumbaga yung araw-araw nating pagkakikita. Ako siguro, first mag-share. Ngayon siguro yung feeling ko medyo magaan. Kasi first of all, natapos na natin yung album. Kumbaga, nagpe-prepare na lang tayo for our concert. Though, it's a big There's more. responsibility pa rin. Pero yun nga, yung feeling na mas magaan. Kasi iba yung bigat kapag nag-iisip ka, yung parang yung ideating, pag iniisip mo kung anong kanta i-release, yung gano'n. So yun yung pinaka-matinding part ng paggawa ng awit. Pero ngayon parang nabawasan ako ng tinik. Parang nakakapag-enjoy, nakakasama ko si Ken mag-basketball. Yeah, how cool is that? With the P-pop. Pero most of the time kasi magkakasama tayo. Tapos pag nasa office tayo, full day din naman, nandun tayo. So, pag day off din, nakakapunta ako ng Cavite. Ay, nakaka-uwi ka pala? Nakaka-uwi ako kasi kahit saglit lang. Ilang oras ang biyahe mo na ngayon? Ganun pa rin eh. Almost 2 pa rin. 2 hours. Lalo na pag nakakotse. God. Pero, ayun, natutuwa ako kahit papano na yung mga bagay na hindi ko nagagawa. Basta Nung very busy, mas nagagawa ko na siya ngayon. At least you get time to unwind or relax Yeah. naman konti. Kasi syempre si Pao din yung madalas nag-handle ng editing sa music natin. Siya pagre-record sa atin. So, naano ko nga yun eh. Sabi ko, grabe no. Kinakain ni Pao. In a way, nakakaano rin yun eh. Inspire. Pagka nagagawa ko yun. Yeah. Hindi, seryoso yun. Kumbaga, mataas ang respeto ko sa'yo when it comes to, talaga, taking responsibility. Pero kayo ba, ano bang, like, kapag umuwi na tayo sa bahay, anong ginagawa niyo? Parang, kasi pag nasa office tayo, Work. work. Parang ano lang, Lalo ka, wala kang May- kapangaman. pan talaga ako ng time na mag-relax. Kasi yun lang yung
time talaga na makapag-relax. So, kasi sobrang busy natin. Yeah. So, pag uwi ng bahay, talagang papahinga agad ako. Ganun. So, as much as possible, maaga rin matulog. Ganun. Para ma-energy. Recently, nagiging ano ka na yun, a morning person. Para Oh, mapagkasal really? ngayon kasi parang gusto ko na Yes, you na-realize ko na ang do. dami mong nagagawa sa isang buong araw pag maaga Yeah. ka gumigising. May time ako magluto, makapag-grocery pa ako. Yun yung mga bagay na na-enjoy ko ngayon eh. Aside from naglalaro kami. Alam mo tawag dyan? Adulting. Pero Hindi wait, naman no? siguro. I mean, kung nakatira ka na mag-isa ka, adulting na rin yun eh. Totoo yan. Pero kung minsan kasi diba, parang iba na yung Siguro nakukuha mo realization na lang. Mga enjoyment. lang. Yeah. Parang lahat sa'yo, may ano na eh, may meaning. Kumbaga, dapat ito magawa ko na itong ganitong oras. Pero weird na, pag alas 6 ka, alas 7 ka gumising, tapos ang dami mo nang ginagawa, naglinis ka na, tapos pagdating mo sa alas 8 pa lang, parang, Yeah. ganun. Umaga, Ba't ganun? matagal. Dami mong nagagawa eh. Tsaka afternoon, makapagpahinga ka pa. Oh. Yeah. Tapos, Wala, uy, nakakatawa. ano na pala. Nakikita ko rin yung paminsan. After lunch, mabilis na yung oras eh. Pagkakain mo. How are you managing your time? Feeling ko sa atin 5, ako yung merong work and personal time balance. Tapos, Ikaw, nakapagluto ka talaga sa bahay mo lagi. hindi lagi. Hindi masyado. May time lang. Pagka maaga tayo nakauwi. Pero, Sarap din magluto. kanina pinag-usapan kasi namin, kasi tayo pag magkasama, bira mag-share. Ako maswerte ako kasi parang may mga friends ako outside SB, na pagka uwi ko sa bahay, nakakausap ko sila kahit online lang. Kamustahan, mag-share. Ito, amazing lang kasi yung mga taong yun, yung mga never ko naman na-expect na magiging friends ko sa industry. Pero parang ang bilis makagaangan ng loob. Hindi yung feeling na kinaibigan ka dahil, alam mo yun, dahil SB19. Pero naramdaman mo talagang genuine yung friendship na binibigyan nila. So parang swerte ko na nagkaroon ako ng I friends think it's so outside important. SB19. Kasi Yeah. parang pag tayo pag magkakasama, parang laging work lagi. Alam mo yun? And hindi like even if they're friends, well, obviously they are friends. When you're with people all the time, and your friendship has a work component to it, and you rely on each other for your career, all of that kind of stuff, you also need people outside of that. But then it would be so hard to find genuine friends outside of that unless they'd been friends with you before you became famous, all of that. But it would be easier to find friends in the industry who get it, who are also going through similar things and whatnot. But I think it's really important for people who are in a team to have friendships outside of that, because you need to be able to debrief comfortably, and I don't know, like when they're together, it probably is mainly work focused and you don't really want to bring like personal issues into it. So yeah, it's nice to be able to segregate things and have different friends and different inputs and different ways to vent or relax or any of that. tayo masyado nakakapag-usap paano yung araw natin. Tapos feeling ko yun yung hinahanap ko. Na maswerte ako, pag umuwi ako sa bahay, may mga nakakausap naman ako. So parang feeling ko balance lahat. Parang nangyayari kasi minsan, nahihirapan na tayo i-detach yung work responsibilities natin sa trabaho with, alam mo yung personal Oo. ano natin. Tsaka yun, nag-aalaga ng pusa. Yun naman, the same thing lang. Parang wala naman masyado kasi busy rin talaga tayo. Yeah. Parang napansin ko hindi nawawala yung word na busy sa bawat isa sa atin. Totoo naman eh. Parang iniisip ko kasi yung mga nakaraan, nagninilay-nilay ako. Sabi ko, gusto ko maging present. Gusto ko maging present sa mga tao. Kasi nabanggit niya yung may mga friends siya outside. Parang tumakbo yung oras na lahat nagkaroon ng kanya-kanyang galaw. Alam mo yun, parang nung last podcast nga natin, sabi ko, wala na akong nakakausap. Parang SB lang lagi ko nakakausap. Walang nangangamusta sa akin. Though hindi ko naman siya tinitake na mahirap sa akin. Pero kasi na-focus din ako sa ginagawa ko. Parang ganun pala yung nangyayari. And minsan dami kong birthdays na miss. Yung birthday na lolo ko, hindi ko napuntahan kasi may ganito tayo, may event tayo. Birthday ni Josue last time. Birthday ni Oswald last time. Ano ba, pakain ba siya? Hindi ko ba siya, di ba? maalala. Nasa work tayo eh. Pero alam mo yun, yung mga ang daming bagay na Sacrifices. parang importante pero hindi na natin masyadong napagbigyan ng oras. Sobrang nagigilty ako doon kasi meron din ako na feeling na kapag feeling ko pag day off, parang mali, parang ganun. Yun ko kung nasanay na ako. Same tayo. Parang Hinahanap ng katawan mo yung hindi ako trabaho. pakali. Kahit day off, pupunta ako office kasi parang mas
na-enjoy ako na makita yung mga tao. Parang ganun yung nararamdaman ko ngayon. Yeah. So dumadaan akong office, ganun. Ang weird na parang kapag wala kang ginagawa, mali yung feeling. Yeah. So, if may rest time, I'm very conscious din ako ngayon, syempre, di ba may company, parang try to learn as much as you can. Tapos, siguro yung rest ko, parang tinatry ko rin mag-reach out sa mga tao, parang kuwari, yun yan, nagbabasketball kami ni Ken. Kasi feeling ko mas ano ako dun mas nakakapag-relax ako. Kaysa pag nasa bahay ako, ang dami ko iniisip, hindi ako makapag-relax. Parang, ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat ganito, may ganyan. So, nagugustuhan ko yung oras ko ngayon na ilalaan ko siya para sa mga bagay na nakakapagpabuti rin sa akin. Yun yung pinaka nakikita ko ngayon sa pag nag-step back. Tsaka And I think like when your career is making music, I think what would also come into play for someone like Pablo is you would always feel like you should be creating or writing lyrics or whatever it is. So when he's relaxing, that's probably where the guilt comes in. Like, I'm not doing something, I could be doing something. Whereas like when you go to a job that's like a 9 to 5, your work switches off at 5 and you can go home. You don't need to think about it. But with these guys, it's not a 9 to 5. It's like a 24/7. You're always on, you know? So it'd be really hard for them to switch off probably. Sa atin talaga, hindi na tayo normal. Yun Ayun na eh. Kasi yung binibigay na weight nung itong pinasok natin, kumbaga ano na siya, kailangan mo maraming realizations throughout it. Dati I always find time para makapag-relax, maglaro. Ngayon parang ang hirap na parang ano na siya, minsan ginagawa ko na lang kasi kailangan ko mag-stream minsan, yung mga ganon. Pero hindi na siya yung parang katulad dati na Yung inaabangan mo araw-araw. Ngayon parang kasi iba na talaga. So I feel like it's part of maybe growing or something na hindi mo na maalis yung responsibility nga. And yung, kumbaga hindi na tayo makapag-let go masyado. Yun siguro. Alam nyo, somehow, parang medyo may baliktad na reaction yung sarili ko with what's happening right now. Baka natuto ka na mag-let go. Yan yung sabihin ko. Parang before, di ba, we're too busy, ang dami nating minamanage, parang, yun nga, ang daming nangyayari na kailangan natin bantayan, gawin, trabahuhin. Pero parang recently, I felt like we were able to find people na nahanap na natin yung mga taon na unti-unting nabubuo natin yung onesie, parang ganon. Medyo na, okay Nagiging, na ako dyan. Parang ganon. So at first, nung nagsisimula yun na parang slowly we were able to develop na talaga, nabibuild na natin yung puno, parang ganon. At first, hindi ako mapakali na parang hindi minsan nawawala na ako. Parang hindi siya tama sa akin na mag-let go. Parang may mali. I felt guilty. Parang dapat involved ako dun sa bagay na yan. Hindi ako pwedeng mawala. Parang ganun na vibe. So in a way, gusto mo ng work dahil nababurn out kapag wala kang i-work. Parang ganyan. Kaya ngayon recently, nagsimula at wakas, I felt like medyo natututo na akong mag-let go. Ngayon naman, mas naglalaro ako. Na-excite na ako umuwi kasi maglalaro. Kasi usually, pag uuwi ako, may checklist ako ng mga kailangan gawin. I-make sure ko muna na wala akong kailangang isipin or gawin bago ako maglaro. Unless talagang tamad ako at gusto ko lang maglaro. Parang gano'n. So, kaya recently yung pinilit ko si Stel na mag-involve kami dun sa isang project. Kasi feeling ko wala ako na akong ginagawa. So at least, ganon. Pero in a way, may times na talagang because nag-let go ako, ang lakas na nung katamaran ko rin minsan. Na parang gusto ko na lang mag-relax, tamad ako, parang ganyan. Pero anyway, yun naman, reaction of people, somehow nakakita ng tao. Sa sarili mo lang nararamdaman din yun eh. Kumbaga sa responsibilidad mo ngayon, parang it's never enough. Gusto mo talagang yun nga, gaya sinabi mo, gusto mo involved ka sa lahat. Pero I think it's normal and it's normal and not normal at the same time. Parang most of the time, unhealthy din siya kasi yung it's normal but it doesn't need to be normal. Naapektuhan eh.
parang pinapagod mo sarili mo. Kasi pag mental health mo, kasi talagang nag-drain ka sa lahat eh. Yeah. Pero pag yun nga, gaya sinabi ni Josh na pag natuto ka mag-let go, you learn to trust other people na okay, they can do it themselves and I believe these guys, ganun. So, Yeah. Ngayon nga sa mga staff natin, nakikita ko like, they're really working hard and for example, matatanong ko, ay, kumusta yung shirt? Gusto ko rin, gusto ko ma-check. Kumusta yung shirt? Pa-check nila sa akin. Parang ang ganda ng mga result na nakikita ko. So, andun yung gaan ng loob na I believe them. So, all I have to do is like look at it and then like, okay, boom, pwede mo na yan. Parang eto yung one of the moments, yung current situation natin, feeling ko, one of the moments sa buong career natin na parang nakakahinga tayo ng maluwag from time to time. Nasa peak tayo na... Which is so nice because if you think about it, they haven't owned 1Z for that long, yet they're already in a space where they have a decent amount of staff that they can trust underneath them. And that would be from them curating their own team, you know, like it must feel really nice. Dapat super pressure, super challenging, pero kung ano yung mga na-build natin, somehow nakakahinga tayo. Pero yun nga, hindi naman siya yung hinga na stop na eh. Dire-diretso siya. Nagkakaroon tayo ng time na maka-exhale. How I'd say kasi nag-grow na din tayo. In a way, siguro minsan maganda rin yung parang may iba kang kasama. Kasi before ang hirap hanapin ng middle ground, mag-a-agree tayo lahat. Alam mo yun? Ngayon parang feel ko talaga, ang laki nung ginrow natin as a group na hindi na ganun kahirap na mag-agree for something. Nagkakaroon tayo ng resolution or ano. Although syempre may mga disagreements, pero malaki yung ginrow natin individually. Nakikita na natin, mas naayos natin yung ibang workflow. Hindi naman perfect pa, pero mas nag-work siya. Unlike before, syempre na tayo, sumusunod lang din tayo na parang biglang, biglang ito yung deadline, ito yung kailangan gawin, nagmamagic tayo out of nowhere. Ako, naniniwala ako, isa sa mga, yun nga, tulad sabi ni Ken, maka-affect sa mental health mo yun. Biggest siguro na dapat mong matutunan is to let go, lalo na sa personality mo. Kasi napaka-overthinker ni Justin, parang yung problema, binigyan mo na yung solusyon, pero iniisipin niya, bibigyan niya ng maraming problema pa, ibabacktest niya maraming beses eh. Sabi ko, okay lang naman yun, that's great. Pero minsan, nai-stress ka na. Kumbaga lahat naman tayo nandito eh. Lahat tayo basta mag-a-agree. Nakikita na natin yung ugali ng isa't isa. Ako, honestly, marami ako natututunan sa grupo natin. Oo nga, iba-iba talaga ang tao. Oo nga, hindi mo talaga dapat ipilit lang yung gusto mo. Kasi ikaw lang yung nakakita niyan eh. Hindi naman nakikita ng lahat yan eh. So, hindi naman dapat ganun ko i-take yung buhay. Dapat ko i-take as something na gusto mong maging maganda yung results ng idea mo. Dapat galingan mo rin mag-present or galingan mo sa sa ginagawa mo. In relation to time, meron line dun sa song natin na one day will run out of time. Kumbaga iniisip natin kasi kung ano yung nangyayari ngayon. Pero with that song, we are also reminded na yung time natin is limited. You know what? Which is such a good reminder because I think people tend to focus on the future. Like, instead of... So, obviously, you want to focus on the future. You want to focus on your, like, what you want to achieve and whatnot. But if you're not focused on the now and how you're spending your life now, then how are you ever going to change the future? What you do now is going to set you up for the future. And so I think that it's a really good reminder to be present and to appreciate your life as it is, but also to know what steps you want to put in place to achieve the life that you want for the future, you know? Because one day there will be no more time. That is true. One day. So, word na yan. That's why, parang ngayon, in-enjoy ko talaga yung time ko eh. That's like, I'm really trying hard to make the most of it. Kasi, I was thinking, mag-30 na ako, and, you know, tayo, mapapaganon ka eh. Di ba kung isipin mo, it's too fast talaga. Sobrang, take it slowly. sobrang bilis talaga ng oras. Sobrang bilis ng Lalagpas oras. ka na sa kalendaryo. Wala pa. Nasa isip nyo ba na parang pag
kaka-January lang. Tapos maisip mo agad, parang isang pikit lang December na agad. Isipin mo, parang kahapon lang na January, ngayon April na. Magtutour na naman tayo. Marami kang ginagawa. Kasi sa sobrang dami mong ginagawa parang hindi mo na maisip yung oras. Usually nga ako pag anong araw ngayon? Anong date ngayon? It's like Yun talaga, already I'm bloody really trying to April. make the most of It's already it. nearly Talagang May. enjoy yung time ko, if may time mag-relax. Kasi dami kong na-realize na pag problema mo yung anxiety mo, talagang mahirap lalo pag sa gabi. Lalo kang... Oo, talagang Yeah. hindi ka makakatulog Ako currently with that one day will run out of time. Medyo magulo ang aking isipan. Parang it's either kailangan kong sulitin na gawin ko na yung masasayang bagay, gastusin ko na yung pera ko, parang ganon. Yan yung nasa isip ko. But there are also other thing na parang Ito, iba naman to. kesa mag-relax, yung sabi mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon is something na nakakabuti sa'yo. Ako naman, yun yung parang guilt na nafe-feel ko kasi one day maubusan ako ng oras. Wala akong ginagawang para sa future. Yung situation ko, yung system ko ngayon is to maximize yung ngayon. So kung natamad ako, parang gawin ko lang kung ano yung nafe-feel kong masaya. Hindi naman negative na parang ayaw mo nang mag-work, ayaw mo nang matuto, but more of, sige, gawin ko na lang kung ano yung ngayon. Yeah. Hindi ko muna isipin yung future. Siguro, some other time, baka mapunta ulit ako dun sa na kailangan kong mag-learn of things para sa future. It's just a phase. Yung sinabi ni Jack Phase. kanina na It needs to sabi be mo like a bit of nagastusin a... yung pera. Nakinig kasi ako ng podcast combination. ng mga millionaire sila. Tapos, sabi doon, spend your money. Tapos, Earn more. oo. Kasi It all pag comes back in-spend mo daw around yung money eventually. mo, yung hard work daw na ginugol mo Yeah. doon, dapat i-spend mo para i-gift mo yung sarili mo. Para motivated ka na gumawa Oh, ulit ng mas still cut his madami. hair. So, yun yung natutunan ko. And then like, yung happiness na nabibigay nun, kasi gift mo yung sarili mo, yun yung nagbibigay siya ng energy to work even harder. So, yun, nga nun, na-realize ko rin yung ganong bagay. And siguro iba-iba lang din tayo ng preference. Wait, Ken. Pause. Okay, we're good. There was someone at the front door. Talaga, like mindset when it comes to these kinds of things. Pero, ayun, yun yung nag-aano sa akin ngayon. Dapat i-reward. Dapat nga i-reward natin. Reward din. Kaya nga si Pablo, Bago nga na eh. si Pablo, ninja lang. Pero that's valid kasi yun nga parang habang nakakasama ko kayo, totoo lang marami yung learnings na parang valid na ganyan, na parang gusto mong igastos para milestone mo kasi yun, parang meron kang milestone na pinurchase, ito yung time na to, maalala mo yun tapos sabihin mo, ito yung time na yun na Bad trip, nagkamali ako. ako, sabihin natin, nag-earn ako dahil sa isang gantong concert namin or sarili mong project, di ba? Parang that's fine kasi if it gives you motivation, if it makes you happy, dapat gawin mo siya. And sa iba, Totally. ako, honestly, Iba-iba tayo ng naging guilty ako kapag Gumastos. gumagastos ako ng malaki. Pero at the same time, it's just me. Kasi siguro dahil marami nga rin akong responsibilities, minsan nahihirapan din akong hanapin yung right spot para mabawasan pa yung expenses. So, muna ako, hinay-hinay. Actually, dapat, pag may pinurchase ka rin talaga, dapat buo yung loob mo Hindi yung, yun nga, Sisihan mo. pagsisiyan. At masaya ka talaga. Rewarding dapat siya for masaya you. ka. Yeah. Ngayon, pag in-hold mo talaga yung pera mo, hindi ka sure kung meron kang gusto i-purchase. Sayang sa oras mo. Hindi mo na mababalik yun Kasi na-purchase mo na, ibebenta mo sa di ba? Wala na, hindi Sayang. na mabalik na oras. Tingnan mo si Pablo. Kapag pinarking pa dun sa apakalaking parking. Kaya nga, sabi Oh ko, my. ano ba naman yan? Tinakop yung motor, tinakop ng motor yung... Ay, nako talaga yung mga... Ikaw, Ste. Ikaw, Okay. may gusto kayo kwento. One day will run out of time. Ano yung time for you? Ewan ko, kasi ako ngayon, go with the flow ako, pero may plano talaga ako. Parang ganon. Improve. Parang, may project kasi akong ginagawa ngayon na super focus ako dun. Pero kung ano yung dumating sa buhay ko ngayon, accept ko lahat. Pero focus talaga ako dun. Tapos kanina ang dami kasi topic na pumapasok na pinag-uusapan nyo. Tapos kanina rin, magta-30 na rin ako this year. Pero never ko naramdaman yung pressure. Pero never ko na pressure na magta-30 ako this year. Marami yata akong The pressure comes after you turn 30. Honestly. Maybe for girls. Like, when I turned 30, I felt the weight of the world on my shoulders in terms of time. Buying a house, having a family, getting married, all of those kind of things kind of dawned on me
mostly having a kid, because obviously as a female, your fertility rate starts going down. It was such a weird experience, like one that I never thought that I would feel, but oh my god, was it intense. I don't know, maybe, I don't know if it feels the same for guys. Ganito kay mga staff, even friends ko. Sabi ko, parang na-excite ako mag-30. Tapos sabi nila, ha? Bakit? Sabi ko, ewan ko, gusto ko lang may ma-feel na, pagdating ko ba ng 30, may ma-feel akong pressure. Pagdating ko ba ng 30, mararamdaman ko na parang kailangan ko pa mag-hustle ng I feel 5 that times, parang ganun. Kasi ngayon, feeling ko nakikita ko lang yung beauty ng pagdagdag ng age. Kasi feeling ko, yun talaga yung full blossom ng maturity ng isang tao. Though sabi nila 40 is the new 20 sa panahon ngayon. I love Pero that. feeling ko nga kasi, like number lang talaga siya. Kasi tayo nga ngayon. New 20. Sabi nila 40 is the new 20. Sabi ng mga 40 years old. pero na-realize ko yun kasi nga, nung 20 sila or mga 30 sila, syempre focus sila sa anak nila. And ngayong 40 na sila, malaki na anak nila, mas may time sila sa sarili nila. So yun yung 40 sila, mas teenager yung feeling nila kasi wala na silang alagaan. But anyways, going back. So 20 sila nag-anak. Hindi, mga 25, mga ganun, 30, ganun. So, yun nga, going back, parang hindi ako nape-pressure mag-30 kasi gusto ko lang ma-feel din kung ano yung nafe-feel ng mga taong umabot sa ganung, alam mo yun, kung mas magsisipag ba ako. Dumasipag naman ako, pero kung mas masisipag ba ako. Tapos, kanina pinag-uusapan nyo yung mga purchase. Parang ayun nga, focus ako sa project na What project? ginagawa ko ngayon. Pero hindi rin ako natatakot gumastos kasi nga, Hindi ko ba naman si Stel eh? hindi, Still yan eh. hindi, parang pag gumastos ka, alam mo kasi may babalik din. Kasi syempre habang tumatanda tayo, lumulobo talaga yung mga gastos natin. So, dapat lang talaga na gumastos ka. Bayani ka ba naman? And babalik din naman kasi yun. Siguro mas nagtitake lang rin ako ng time, mas kilalanin ko pa yung ako. Kasi feeling ko kahit naman sabihin natin na kilala na sarili natin, habang tumatanda tayo, may mga bagay na nare-realize tayo na, dati nung bata ako, hindi ko naman ginagawa to, pero ngayon ginagawa ko na. Meron din naman na, nung mas bata-bata ako, gustong-gusto ko to, pero ngayon ayoko na. Tapos ngayon nga, kanito ko rin kanina, parang kahit tumatanda na ako, hindi ko na-feel na tumatanda yung katawan ko. Same. Parang feeling ko mas younger yung feeling. Mas Same. gusto ko pang lumabas ngayon, gusto ko pang mag-bond. Parang pag may free time ako, imbes na magpahinga, gusto kong pumarty. Parang mga ganun. Solid na mind lang talaga. I don't want to go out and party, but as I've gotten older, I feel younger. My body feels good. I definitely feel like aches and pains more, but like I don't feel like I'm getting older at all. I can still do everything that I was able to do when I was younger, like my skill-wise. I also feel like a good thing that's come with age is, why is my screen so bright? Is that I feel like I'm understanding myself a lot more. I feel like I've been living with like a veil over my head, and like I knew what like my negative traits were and like what things I didn't really like about my habits or certain personalities, things I have. But I just kind of like knew about them but didn't want to address anything, you know? And I feel like the last year in particular, I've really understood myself a lot more and am trying to like improve myself and improve parts of my personality that are changeable, I guess. And so that's nice. It only took me, 35 years, but I got there. I'm not there, but like I understand myself more. Ganyan si Stel pumarty Hindi, parang Please ganun allow talaga Stel to idea. party. Ay, ganun yung nafe-feel ko. Parang naghahanap talaga ako ng something na mapaglalabasan ko ng energy pa. Yeah. Kasi pag sa work, masaya naman ako. Pero yung mga extra things na gusto kong gawin na hindi ko nagagawa during work hours natin, feeling ko kaya ko pa talaga magbigay ng mas marami. Hindi ko Kasi alam bright. bakit. Tama So, hindi kasi ako sinabi rin ni nape-pressure. Pao na parang, ibig sabihin masaya ka. Ibig sabihin, kasi perception lang naman lahat, di ba? Oo, Illusion totoo lang naman, naman, totoo parang naman. glasses yan na yung beliefs Yeah. mo, yung ano mo. Oo. Minsan yung hindi mo manonotice na yung nagpapa-bad trip lang din pala sa'yo, sarili mo lang. Kasi yung mindset mo, iniisip mo na, 30 na ako, nanda ako ng bad trip. Wala yun nga. ako nagawa, wala Kailangan, ganito Yeah. na ako. Oo, parang gano'n. Pero So, yung kung mindset. baliktad, uy, 30 na ako. Yeah. More time to learn. Hindi Yeah. pa huli ang lahat. May mga ganon. Kasi, aabot ka talaga sa point na questionin mo eh. May mga face talaga na ganon eh. Ano bang Bang bata purpose at saka mo? matanda pagdating sa mga goals. One more mo. thing Oh, hindi naman that I think is cool about your 30s is that like when you turn 20, you're like, that's your first like freedom, like, well, I moved out of home as soon as I finished school. So I moved out of home at 18, and that was kind of like my
my 20s, you're just still a kid trying to figure out the world. I feel like when you're in your 30s, that's true. Like, I'm an adult. Let's set the foundations. Let's set yourself up. You know, like you're kind of like building the roots. And I feel like one good thing about not having kids in your 20s, fingers crossed, I am able to have a kid in my 30s. Like, I really hope that I haven't left it too late. But one good thing is I find in my 20s, I just traveled and traveled and traveled and did whatever I wanted, no strings attached. And as I'm in my 30s, you know, I'm kind of more like, okay, now what's next? I'm almost ready for the next stage of like having a child, you know, you're kind of ready for something else, you're ready for a new life. And I think that's really exciting because I think when you have your kids really young, you've missed out on a lot. And obviously having a kid is the best thing ever. But there's pros and cons, obviously. But I think there is something really nice about getting to this age and really being like, okay, I've kind of done everything. What else is there? So that's nice. Naman siya totally weird, pero parang ang amazing lang na iba-iba rin talaga nga tao. Pero pag iniisip ko nga, hindi naman din lahat natutunan ko pa sa ngayon. And for sure, pag nag-30 ako, which is this year, feeling ko marami pa rin naman ako hindi natututunan. Pero siguro yung ano lang, yung essence lang na tumanda ka na naman ng isang taon, ano kaya yung excitement na ano na naman kaya yung mga challenges na pwedeng mangyari sa personal or as a group or sa family. Kasi feeling ko yung time sa family, feeling ko ibang story yun eh. Pero yung time for yourself, yun yung mas na-feel ko siguro. Bakit ba age ang pinag-uusapan natin? Time. Alam nyo, yung talagang pinag-uusapan niyang edad. Kung dati ka, dapat pala pinegi ko ng konti edad ko eh. Nag-change, ano ka. Pero nasa utak mo pa rin yan. Ngayon naman, syempre, as SB19, do we have any like challenges or fears, worries na hindi pa natin nasasabi? Siguro more on fears na worries natin currently as SB19 na hindi natin, for sure, di pa natin na-share kasi current fears siya or worries for us. Ako, to be honest, takot ako mamatay. Oh, As in, sobrang takot ako mamatay. Kasi, really? Kaya ba ayaw mo? ang dami. Kaya kinanta ko, ayaw ko mamatay. Kasi, kung isipin mo, no, sabi ko, sobrang bata ko pa. Ang dami ko pang gustong magawa. Dami ko pang gustong bagay na gustong i-enjoy. Kaya number one fear ko talaga is like, yung mamatay, yung death. Wow. Tapos mag-crumble down lahat ng mga, alam mo yun, na-i-build mo. Tapos hindi pa naman siya ganun kataas, tapos mag-crumble na siya. Ako naman. It's such an interesting fear because everyone will die. Isn't that something that... Sorry, I just got really blocked up because I needed to sneeze. And then it didn't happen. And now my sneeze is here. You know, it's just here. Anyway, like, do you not find it crazy that every single person will die? That's not a celebration. I'm not releasing balloons of celebration right now. Everyone will die. But every time someone dies, it's like the saddest thing that's ever happened. It's like we just can't wrap our heads around it. We will all die. But it's so sad every time. Yung pinaka-fear What? ko, They bukod sa mga fear. died? Hindi, yung lagi kong sinasabi, lagi rin tong nagiging malaking tema ng mga kanta na nagagawa ko. Reminder talaga yung time sa akin na mamuhay ako in the present. Kailangan important. mabalanse ko lahat-lahat yun. Kasi habang ginagawa ko tong SB19, ginugugol ko yung oras. Hindi kasi ako magaling mag-multitask eh. Kaya pag kumakanta sumasayaw, nahihirapan ako. Alam mo yun, parang gusto ko pag naggagawin ako, lahat ng attention ko dun lang. Ganun ako mag-function. So parang nung ever since na SB19, parang ito lang yung gagawin ko. So yung maraming incidents na, yan nakakaligtaan ko na. Yeah. What if makamit ko yung success, pero lahat ng mga tao kung bakit ginawa ko, yung naging dahilan kung bakit ko siya ginawa in the first place, wala na sila. Parang ganun. That's So, really sad to think about. Alam mo, parang nakakalungkot na sino pagkukwentuhan mo, ano pang reason mag-celebrate kung wala na yung mga dahilan, di ba? Parang weird siya. So, yun yung isa sa mga kinakatakot ko talaga na mangyari. Bukod doon, kasi ginagawa mo yung best mo every time eh. What if
after everything that you have given, kasi you can only do so much, nag-fail pa rin. Pero sabi nga, there's no reason not to try, di ba? Yeah. Parang And they've gagawin mo already pa rin best mo. succeeded, Hindi so masama you can't mangarap. fail when Mangarap you've ka at already mangarap. succeeded. Pero live in the present. Kasi marami kang maging regrets kapag nawala na yung mga bagay-bagay dyan habang ginagawa mo etong bagay na to. Yeah. Alam niyo yung horse blinders? Di ba yung mga sinusuot ng kabayo para isang diretso lang sila? Para ako nakaganon. Minsan gusto ko siyang Focus lang tanggalin. talaga. Nakita ko lahat. Ay, ganito pala. Birthday pala ng ano ko. Ganito. Ay, In the moment kasi, di ba? ayun lang. Ganun Reminder palagi talaga eh. siya sa akin. Speaking of, alam mo, parang insightful. And ako naman, parang relate mo dyan, kinakatakot ako siguro, yung hindi mag-try. Hindi mo magagawa yung gusto mo. Oo, Kumbaga, you only live once. Oo, parang, di ba, kung parang yung kay Ja, di ba, parang ayaw niya mag-try, gano'n. Pero ako parang kinakatakot ako talaga. Hindi ko matry. Ayaw mo mag-try? This is exactly how I feel right now. So, as some of you know, I'm competing again this year for like acrobatic sport aerobics, and I'm competing to try and qualify for the World Championships. This will be my 7th World Championship competing at if we qualify, and the last time I competed was 6 years ago, and like, it's really hard to do these routines. Like, it requires a lot of physical exertion, and like, I haven't been training that hard, so I'm really trying to put in effort. And like, there's so many days where I'm tired, or like, I have to be honest, I'm trying to diet so that I can lose a little bit of weight and fuel as an athlete instead of just regular eating. But there's so many days where like, I might want to, eat something maybe I shouldn't, or I don't really want to go to the gym, or I'm just tired, whatever it is. And I'm trying to live every day without regrets. Like, I'm trying to think. So I've never won a world title. I've only ever come second. Like, that, my highest achievement was second. And I really want to win. I want my team to win. And so I'm like, imagine we make it to Worlds and we come second, we come third, we come fourth, whatever, and we don't win. Totally fine with me if I know I've given it 100%, that I put in effort every single day, that I didn't slack off, and that's really hard to do for an entire year. Like, the competition's in October, so it's not a whole year, but like, it's really hard to stay motivated for the whole year. But I really don't want to have regrets. I really just want to try so hard and do everything that I can to try to get myself in the best physical condition for me to do the best possible routine. Because every single year that I competed and went to Worlds, I didn't do it properly. And like, we did good, but I could have done better. I had regrets every single time. So like, what he just said, Josh, is like, his biggest fear is to not try. That's kind of me this year. I'm like, just telling myself every day, please just do your best. Please just try. Please just put in effort. Like, please don't have regrets. So I'm really trying to stay present and stay focused every day to like, what's your goal? What are you doing now to reach that goal? Kind of what I spoke about at the beginning. And it's such an interesting way to live your life when you have that goal. Like, how is what you're doing today going to bring you one step closer to that? It's a nice mentality to have, but it's like a lot of mental discipline, Hindi, before na parang may, ano ba? Parang, Ba't mo tinatanong yung sarili mo? Baka may ganong perspective lang may- binibigay, pero Oo, parang may I don't- medyo may ganon. Di naman, Ayoko ayaw ko na. mag-try. Parang Meron before kang I ganun. try, I'll make sure of it. Parang ganun. Oo, may yun. Kasi ako Parang Lalaban ka basta panalo ka. I'll Parang ganun. make sure muna which na is may very great. may something siya before Paano pag wala kang benchmark? Ikaw lang yung dahil, ikaw Na-try lang. naman eh. Na-try lang. Yun na nga. Parang kaysa, syempre, check mo muna, 10% lang yung nananalo sa 90% yung lose. Eh, hindi ko na itatry. Parang ganun. Unless, gusto kong i-experience yung lose. Parang ganun. Parang Ako kasi, hindi. Kasi kung baliktad tayo. Kasi pag madami yung natalo, na-check gusto ko talunin ko to. Yeah. Oo, ganun ako eh. Wala akong Kaya mo siya ginagawa kasi confident ka sa sarili mo na alam mo ang gagawin mo. Siguro. tinry mo eh. Matututo ka doon. And susunod na mga challenges na may ganong scenario, alam mo na yung gagawin mo. Basta kinakatakutan ko lang na hindi ko matry. Lalo na yung mga plans din natin as a group.
And yung Sorry, just one more thing on what I was saying before, because it's interesting how Jar said that. This is the first year that I've ever trained to be like, I want to win. I don't want anything else. Every other year, I'm like, I want to just do my best. But no. I've never been like, I want to win. And like the chances of us winning are not like percentage-wise. We have a great chance of winning if we train hard, you know. So, but it's just an interesting. I've never gone about something like that. Whereas like Ken's like, I don't even care if I lose. Then I'll want to keep beating it. And I'm just like, no, I don't want to lose. This is the first time I've been like, I'm not losing. individuals, It'll be yung mga one, gusto and that's natin it. marating. Ayoko nung tatanda ako. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, Dapat sinubukan ko pala. No? I could have done this. Na inano ko. Regrets are Parang the gusto ko talaga worst. yung parang I lived. Yeah, Parang yeah, ganun. Ginawa ko yung lahat. Josh was here. Josh was Josh was here. Grabe, no? Pero isa lang naman ending natin eh. Mamatay. Hindi, sa bahay. Related to that, inisip ko ngayon, ano ba yung fear ko for SB19? One na na-realize ko is, parang I have fear na magkamali. Oo, takot ka Parang magkamali. ganun. Oo, kasi ang daming nakapasan sa'yo. Yes, parang kasi, Totoo naman. Depende sa kumbaga pag pagkakamali mo. nagkamali ka, depende sa weight, syempre. Pero in general, most of the time, pag nagkamali ka, yun yung maaalala ng tao and they will neglect all those good things Good na things na nagawa mo. ginawa mo. Yeah. Parang meron akong fear na gano'n na nafe-feel. Pero I realized din na recently, yun nga, natututo ako mag-let go. Oo, dapat, Kasi, sasabihin namin sa'yo ngayon, dapat, huwag ka matakot. Kaya, sabi niyo nga, di ba, Yeah. doon ka natututo. di ba, correct, we have this plan sa release. Yung sinabi ni Dico yun. Hindi ko na chinek kung anong result nun. Pero I felt like, ang ganda niya. First time natin gagawin. G ako. Sige, try natin yun. So, Alam mo, nagulat din ako sa'yo nun. Medyo. sige, go na natin yun. Shocking. Na-feel ko siya eh. Na parang gano'n. Nagulat ako kasi medyo mas maggaan nga yung yung process na yan. Pero sabi ko, parang Pero, ay ba yun ah? Ako, galing ako mag-process. Ako din eh, medyo Kapag- mabilis ako eh. Na-feel mo. Tung! Record ko agad yun. Hindi ko na siya papalagpasin kasi pag na-miss ko siya, Nakalimutan. Oo, wala siya. mawawala siya. Or parang hindi ko siya ginag, parang gano'n. So, nung nasabi nga yan, gano'n, parang may, alam mo yung sa mga karton may Bulb. nagla-light na bulb, yun na yun. Hindi mo na kailangan Wow. i-overthink. I just thought of this Kaya- crazy kaya yun idea. yung recently, although takot akong magkamali, because of the people around me na medyo Gina-judge kaya ko ka? ng sandalan. Hindi. Hindi ka na Kumbaga, gina-judge. kaya natututo na ako mag-let go Di ba ngayon with Simula at Wakas era na kahit magkamali, sabay-sabay tayong matututo. Parang ganon. Kasi siguro may takot din ako na, parang ako, feeling ko ako yung nagkamali. I parang i-carry ko yung guilt the whole life. Parang ganon. So, parang ngayon na natututo He's ko such a mag-let sweet go. person. Kasi trusted ko na yung mga tao sa parang ganon. Pwede ko nang makahinga na ako ng maluwag. Oo. Kung magkamali man, hindi ko naman sila i-judge or sisisi. So, I felt like the same way na siguro hindi naman niya nila ako sisisihin or hindi ko naman kasalanan kasi we're all in this together. Parang ganon. Yun yung, as SB19, yun yung fear Yeah. ko. Ang hirap ng mga tanong nyo. Any worries Pero mo for SB? naiingit ako kay Estel. Alam mo, sobrang naiingit ako kay Estel. Hindi naman naiingit. Parang sobrang, pag tinitingnan ko siya, itong taong to, hindi parang itong taong to parang parang ang saya-saya na lagi. Kasi magpapasok ka ng office, you have to be in a good mood. Sobrang happy ka palagi. Pag tinitingnan kita parang sunshine. Parang sunshine. Sunshine cruise. Sunshine season. Pero alam mo, di ba mahirap yun eh. Kaya nakaka-affect din siguro yung personality ng isang tao pagdating sa kung paano niya tinitingnan yung buhay or yung life. So, minsan pag tinitingnan kita, kailangan ko mag-relax. Perception, no? Ang galing eh. Mahirap kasi parang never ko pa naisip kung ano yung kinakatakutan ko personally or sa group. Sabi ni Ken, natakot siya mamatay. Ako, nakatakot nga siya pero pag inisip mo kung oras mo naman, oras mo na eh. Ang mahalaga lang sa akin pag namatay ako, at least may maiiwan ako sa family ko. Okay na ako doon. Parang meron lang akong internal question sa sarili ko. Minsan ba dahil sobrang palabiro ako, lahat ba ng sinasabi ko, tingin ng tao lahat joke? May dumating sa point tayo. na pagka, halimbawa, nag-meeting tayo. Doon yung suggestion ko naman, sobrang seryoso. Tapos tumatawa. Tapos parang pag sinabi ko, parang akala nila joke. Pero sasabihin ng ibang tao, same idea.
oo nga, ganun nga yun. Tapos parang ako, ganun din mo yung sinabi ko. Oh. Mukha bang joke yung sinabi ko? Parang ganun. Tapos napapaisip ako, naku, kailangan ko na ata maging seryosong tao kasi baka mamaya sobrang palabiro ko. Inisip nila lahat na lumalabas sa bibig ko that's joke hard. time. Tapos Joke inisip time. ko siya buong linggo. Tapos inisip ko siya after nung isang linggo na yun. Baka naman pag nagbago ako, hindi na ako yung style na kilala nila. Baka naman pag naging seryoso ako, sabihin nila, may problema ako. Baka sabihin nila, pinagdadaanan ako mentally. So baka okay lang naman siguro na maging ano. So yun yung dumaan sa isip ko na parang, o nga, no, saan ako pupwesto? Siguro, problem ko rin siya. It's a me problem kung paano ko kukontrolin yung sarili ko. Pero kasi inisip ko rin, ang hirap naman pigilan sarili ko kung masayahing tao naman ako. Baka kasi nakasmell ka. Parang gano'n. Hindi Parang yan, ganyan. nagsusuggest ako. Pero may mga times talaga na parang, suggestion ko, baka hindi nga mag-work yung suggestion ko. Pero sinabi ng iba, tas approve. Sabi ko, anong mali yung sinabi ko? Same lang naman kami ng idea. Okay na yan. Baka sa pagpa-present din. Kasi very... Iniisip ko baka maya kulang yung supporting details. Oo. Yung parang mapaniwala ako kayo na ganito dapat. Baka gano'n. So Parang parang kasi ganun parang thesis lagi. napapaisip ako. Sa... Kasi kung ano yung naisip ko, di-deliver ko siya ng basic kung paano ko siya naintindihan gusto kong i-deliver as a team. Pero baka mamaya kasi, mas gusto niyo yung in-depth na parang ganito. So parang ako, suggestion ko siya. So baka dahil hindi ko pa siya na-explain ng in-depth, surface lang yung nasasabi ko. Nung sinabi sa akin ni Stel yun, parang binalikan ko yung scenario. Tapos parang feeling ko yung nangyayari is, nag-suggest si Stel nung sagot, pero nandun tayo sa process of sinusolve pa lang natin. So hindi natin nakita, parang hindi na siya napakinggan in a way kasi may mga struggles pa tayong inaalam to make sure na Kumbaga sagot. sa math equation, kailangan pakita mo kung paano mo sinolve. Kasi gusto kong magsalita pero hindi nagsasalita. Nagsasalita lang ako pag may nagsabi, ikaw Stel, anong idea mo? Parang gano'n. Doon lang ako nagsasalita. Di ba? Ginaganan niyo ako sa meeting kasi normally nakaganyan ako. Tapos pag meeting, Stel, sama ka ba? Kailangan po ba lahat? Kailangan po ba lahat? Kailangan po ba lahat may suggestion? Kasi may kinig lang po ako kung ano pong decision ng group, okay lang po. Parang gano'n. Yun siguro yung fear ko. Yun na yung fear ko. With all these personalities na build natin. That's really hard actually when you have a personality like that because you then start becoming unconfident in sharing your answers, kind of like no one takes it seriously anyway, or start doubting that you have good ideas even if you know that like other people are saying them the same way. You're like, well, am I explaining it badly or whatever it is? And I feel like that will really just make you not want to share, obviously, as he was saying. So it's great that he brought that up. And that will take him saying that will now take him more seriously, I think, in meetings. Aba ng oras na pagsasama natin. Andito tayo ngayon. Pero can we like go back in time? Go back in time. I know everyone's like, no, everything happens for a reason. And maybe ask me in a few years' time and I will change my answer. As of right now, I would change so much about my life if I could. Yung time na hindi pa tayo so SB19, pero magkakasama na tayo. Kumbaga, bago mag-SB19, ano yung mga nafe-feel nyo during that time in terms of time? Kasi syempre, kahit sabihin natin na bata pa tayo noon, in a way, mas nag-iisip tayo sa future natin noong time na yun kasi kayo working, kami graduating. Paano nyo hinandle yung pressure or nagmadali ba tayo? Ano? Kung babalikan natin yung oras. Hindi tayo nagmadali eh. We took our time talaga eh. Kasi alam mo yun, lahat naman from scratch yung naral natin eh. Di ba? Ore yung pag-video edit, di naman lahat tayo magaling agad dun. Yung pag-record, di naman, parang inaral natin lahat eh. Pero thankful ako dun kasi na-experience natin siya. Di ba? Sabi nga nila, experience is the best teacher. Iba pa rin yung pag nasa field ka, yun yung, dun mo malalaman yung reality kung paano talaga siya gawin. Kaya yung best teacher talaga. Theoretical. Iba yung theoretical sa pinaka-practicum na. Kasi very passionate ka dun eh. Parang walang sino mang tao makakahigit dun sa passion na meron ka for something na gusto mong gawin. Ang hirap i-figure out ng buhay dati. Yun yung masabi ko. Siguro yung before, maging bago tayo magkasama-sama,
parang lagi mong iisipin, paano nga ba makarating dun from point A to point B? Paano mo nga ba talaga i-achieve or gagawing doable yung mga pangarap mo? Ganon, di ba? Kasi ang hirap i-figure out ng buhay during that time. Nung na-realize ko nga nung time na nagte-training tayo, hindi pa tayo nagde-debut. Hindi tayo nagmamadali kung kailan tayo magde-debut. Naalala niyo ba if may ganun tayong moment? Wala naman sinabi sa atin kung kailan. Wala sa atin sinabi ko kailan. Pero yun na nga, so ibig sabihin, Nabigla lang, we're taking our time during those times. Yeah. Kasi Pwede ko time. parang ginagawa lang natin, nag-enjoy tayo na mag-training, gumawa ng videos. Nung time na yun, it's not about time. Parang hindi tayo kailan ba mangyayari sa atin to ang haba na nung ginugol natin. But more of, Yung gusto lang natin may mangyari. Yung gagawin ko. Kahit matagal siya, medyo ma-assure natin na may nangyayari. Nakikita natin na may na-achieve tayo, may nagagawa tayo na maganda. Kahit na matagal siya, just like yung training natin, naghintay tayo, basta lang ma-feel natin na may nangyayari sa atin kahit kailan siya. Pero isipin mo, compared ngayon, no? Parang pag tinignan mo ngayon, dami na, may staff na tayo, meron na tayong makeup artist, stylist. Dati, nagdidivisoria tayo. Tapos pipental pa na natin yung yung ano lang, itim, yung mga yellow, di ba? Parang meron na tayong sariling recording studio. Dati, pinapagalitan tayo, wag daw sigawan yung mic. Alam mo yun, sabi, sobrang parang sobrang blessed din pala ng nangyari sa atin. Wait lang. Wait, pre. Hindi ko na kaya yung pantog ko. Ingay na talaga ako. So, sorry. Tingnan muna ba? Bigyan nyo ko ng oras, guys. Bigyan nyo ko ng time. At natapos ang paborito naming subject, which is yung recess. So, ngayon ay magbabalik ulit kami. Joke pala siya kaya. Okay. Anyway, yung haba ng time na Ken and his pinagsamahan bladder. natin So during funny. the training, parang ang bilis lang din nung time after debut natin. We felt long because we consider yung time na nagte-training tayo. Pero in reality, imagine how other artists na natitake nila yung spotlight for a very, very long time pa. Years back. Pero tayo, with our second single, wala pang 1 year nung nag-debut tayo, we were able to somehow nandun nakuha natin. In a way. Sipin mo yung first time na nag-release tayo ng music. Grabe yung saya, no? Oo, umiyak ako. Sa Spotify. Oo, sa Spotify. Kahit walang pic, hindi natin yung music video, hindi natin Nabasa ko na yung pangalan. Yeah. Ow! may Spotify account. Nag-release kami ng kanta. Proud na proud ako lagi. Pinapost ko, we are SB19. Kaya gano'n kayo, kahit wala pa nagla-like masyado. Wala akong pakialam. As SB19, during the time na nagva-viral na tayo, kailan yung mga moments na na-feel nyo na worth it lahat nung ginugol nyo yung time? Ako nung nag-viral yung Go Up Dance. Lagi tayo masaya every time na may milestone tayo dati. Kasi parang grabe yun. Parusa yun. Nakailang revisions yung choreography na yun. Oo, ikaw yun. Nag-lead Tapos- ng ikaw nag-choreo nun. Nawala lahat ng pagod. Though for us, super laking nun, achievement nun. Ako naman, gusto niyo i-share yung after the virality natin. Super na-enjoy ko yung lahat nung ginagawa natin after that. Even though sobrang challenging niya. Kasi Felt like it was yung worth it. simpleng guestings natin, yung mga performance na first time natin ma-experience, Tsura yung mga natin, radio interviews. Yung ginugupitan mo ako na, yung we're- dito yung bangs ko. Parang super Ay, bangs ba tawag? Bitin yung buhok ko. Ginugupitan Kasi ako, nga ako bitin na yung buhok ko. nagugupit. Ganun naman talaga para makatipid. Ba't ganun? Yan Parang na nga haba na yung- hair. Yun na nga yung parang, in a way, masaya siya, pero very challenging kasi we're not equipped of the things na kailangan pala natin. Sorry, kakat lang kita. May naalala ko, yung kailangan natin ng mga bagong wardrobe, tapos pinagdala tayo ng mga kanya-kanyang damit. Yung nagsuot ka, mukha kang Mr. Incredible. Yung may belt ka pa na malaki. Kasi sa akin yung Just turtleneck. turtleneck. Tapos kay Pablo yung long coat. Kaya mukha ko superhero. Oh my God, that's so funny. Dire-diretso yung work natin during that time. Tapos dumating si pandemic. Mm. Na in a way, alam ko maraming masamang naidulot si pandemic. Pero for us, naging blessing in disguise siya. Feeling ko ang laki ng switch na nangyari nung nag-start yung pandemic. With like the management, how we work together. Thank you, Lord. Parang with the pandemic and ang dami nangyari to now, isipin yung 7 years na yun. Is it 7 years Sa'yo- na sa'yo or 7 7 years. years pa lang? Tayo.
2016 tayo. 10 Tagal years natin, almost 10 years kami. Pero feeling ko hindi naman tayo maghihiwalay. Kasi gumawa tayo ng baby together. Hindi ka sure. Onesie, hello. Oh. Nancy, hello. Mag-isip ako doon, pre, ha? Hindi, kumbaga, Nangyari ba talaga sinasabi yun? niya kasi, is it 7 years na or 7 years? Pa lang. Nakahabaan na ba tayo or kulang pa yung 7 years for us? Kulang. 7 years pa lang. Kasi meron silang sinasabi na pag yung boy group umabot ng 5 years, after nun, disband na. So ngayong taon natin Para sa malalaman. stigma. Hindi kasi parang dati pa lang nagsasabi na yung mga fans parang aabot ba sila Ready ng... ba sila ng 7? Yeah. Kasi Isn't that a pag K-pop naipasa thing? natin yung 7, magtatagal daw siya. Pero pag hindi Talaga tayo ba? umabot ng 7, Kaya ako nasabing 7 years na. Kasi ang swerte natin, nalampasan natin yung 5. Doon sa 7 years na yun, parang lumaki naman tayo. Kumbaga sa parents, napalaki tayo ng maayos. So, with that, since magsa-7 years na tayo, naisip nyo ba kung kailan tayo magsa-stop? Sabi ko nga hindi tayo pwede mag-stop May kasi baby may nga baby eh. nga tayo. Pero in a way, kasi ako, meron akong mga fantasy na sa mga malulungkot na bagay. So, ini-imagine ko minsan yung mga nakakaiyak na bagay. So, hindi nyo ba ini-imagine minsan yung parang dadating yung panahon na every 2 years na lang tayo magkikita? Alam mo, lagi ko na yung isip yan. Pero imposible. Kasi may kumpanya Kasi may company nga. Hindi, pero, alam mo, Tama ka lang, imposible kasi meron ka inaalagaan. pero, Yeah. let's, open the possibility na, Sige. hindi, Siguro, kuwari, let's say, hindi natin nabuo yung onesie. Yan, possible. Actually, kahit buo yung onesie. kuwari lang, bilang, kasi tinamaan ng mental health, or lilipat ka, or mag-asawa na si Justin, magpapabawas na ako sa family ko, ganito pa rin na-realize ko, ganyan. Yung something like, Okay, sige. something Sige, na gano'n. lagay natin yung situation. Oo. Yung SB19, nandyan naman siya, pero possibly inactive siya, parang ganun. Ay, mag-uusapan ko ulit yung age, Diyos, ha? may consent. Hindi, meron at least paalam. Kasi hindi natin makikita yung future, di ba? Pero meron tayong mga kanya-kanyang goals in life. Yeah. So, meron tayong goals as SB19, meron tayong goals individually. And, syempre, sino ba naman ako para hadlangan kung may goal ka sa buhay mo? Di ba? Parang, if makikita mo na nagiging plateau na yung mga bagay-bagay, baka it's time to move on and take another path. Yung time, parang ganun siya sa akin. Na parang, gawin na natin lahat ngayon, ibuhusan natin lahat. Para if ever, kung mag-succeed tayo, adi lahat tayo magano. Pero if hindi, at least ginawa natin lahat. Yeah. Ayoko siya isipin, kasi naniniwala ako na malaki pa yung ma-reach ni Me SB19. too. Hindi lang din talaga siya nawawala. Yung reality, yun yung reality. Yeah. Tsaka pwede naman yun eh, na maging Kailangan supportive. mag-aanak. Grabe Anong- naman, Hindi, bakit? Ako kasi may plan ako eh. 35. Gantong May anak. dapat may anak na ako. May bumapasok sa isip ko nga. Kasi gusto ko ano may eh, pumapasok sa magbabasketball isip, kami may ng anak ko pinasok eh. Eh paano kung But how old is Pablo? He's 30, right? He's 30 years old this year. 5 years. He either has to find a partner very soon or he's already got a partner. Because I know people have kids with people within the first year. I just don't know how. Because if I think about my own experience, I've been in like 2 other, apart from my partner right now, 2 other long-term-ish relationships before, who I thought we would never, ever, ever, ever break up. And we broke up. So like, I feel like you just don't know someone until you've been with them for like 2 or 3 years. You know? Like for me, I need to be with someone for a while before I'm like ready to have a child with them. So Pablo, I hope you've already got a partner, or I hope you find one very soon. Ako, mahirapan na ako mag-basketball. Totoo yun, totoo yun. Yeah. Hindi ko kasi gusto mo ganong age eh. Usapang ka na. Hindi ko pa alam. Hindi Sa mo akin alam. kasi, Look, hindi kayo makapag-basketball. ako kasi sa Basketball. akin. Hindi kasi gusto ko. Gusto niya makapaglaro sa... Kasi pag uugod-ugod na ako, syempre, Yeah, di ba yeah, parang... yeah. ang Sino Really, hirap. 35 right? ka? Yung anak mo, 15 pa lang, kwenta ka na. Isipin mo, may mga pamilya na tayo isa-isa. Tapos kumbaga, naging hiatus na kasi business, ano na lang tayo. Dumating yung araw na mag-comeback tayo, tapos All the matatanda kids. na tayo. Parang That'd NSYNC be na so basketball. What if Yeah. yung mga Boys magiging naman. what if yung mga Solid, magiging anak natin yung next Solid SB19? Alam mo na yun sa akin. Playing games with my... Gusto ko yan. Pag gumawa kayo, kumanta kayo.
Nakatatak na agad yung ano. Pre, tapos ikaw nakakanta ng mapa. Hindi, pupunta ka sa graduation. Tapos, Basta sa akin na-expose ko lang sa anak ko kung anong gusto niya. Kung anong gusto niya, What if ikaw ang expose ng anak mo? Oh. tama, ang galing nun. Sabi mo, oh my God, ba't ko pa ginawa itong bata to? In-expose lang ako. Gusto ko yan. Yan ang pinaka. Ingat din, pare. Sasabihin mo sa anak mo, kami nga nung araw, ganito, ganyan. Ay, GG. So cute. gusto ko na isikreto sa, kung siya magkaka-family ako, di ba? So, isikreto Private. sa Na ikaw yung private tatay na, niya? Ganito ako dati. Yung background mo. Napakahirap naman Mga yan. mysterious, Artist pang yung pelikula. background ko. Kasi, usually kasi, Parang hirap naman nun. Oo, hindi, I konti mean like, ano, usually mababalita ka. kasi, yung child, kung ano yung nakikita nila sa'yo, as much as possible, idolize naka-idolize sila ng nila. respect, na-idolize sila, gusto ko rin maging ganito. And it gives pressure to the kid also. Ay, bakit di ako naging ganito ganito yung papa ko. Dapat ganito rin ako. So, siyempre, kumbaga, gusto ko sila na magkaroon ng sarili ng path. Kumbaga, meron silang sariling desisyon and ayoko manghimaso kasi Pero depende Gusto ko- naman sa'yo gusto yun matuto kung siya paano mo sa'yo. siya papalakihin. gotta teach him young, bro. Teach them young, bro. Di ba? Nasa ano rin yun eh. Saka malay mo, yung asawa mo, chismosa. Ano ba yung tatay mo? Ay, naku. Wala. Tapos, ang plano mo. So dahil dyan, ang tanong dito next, ano ang panibagong simula? So nakita nyo na po ang mga gusto naming simulan. Pamilya. Kanina yung sinabi ko hindi ako nape-pressure sa 30. Totoo yun eh. Pero They're like just putting it out, there, guys. We are just putting it out there, so everyone has plenty of time to mentally prepare. Just so you all know, they are human beings, and they will have partners, and hopefully have their own families. Pero nga yung And anak-anak it yung probably won't be with you. topic nyo. Ang tanda. Yung talaga, nagtanim ka na talaga. With all those time na ano yung Gusto nating simulan as SB19 na Ako, bago. Gusto ko simulan. Bago. Mga magkaanak talaga tayo, tapos gagawin ito yung boy group. What if you have Yung boy group, girls? Minupolize talaga, ano? Baby pa lang no? Yun ang oligarchy. Ay, Baby boy pa group lang kaya. pinagano mo na, body conditioning mo na. To be honest, may sisimulan na tayo eh. Yun na nga eh. Nag-iwan na ng legacy, di Yung ba? ginagawa nga natin is hindi ibig sabihin wakas, pero nagsisimula tayo ng movement, ng kung anong invention natin. Kumbaga self-made scientist na tayo dito sa ano na to eh, sa pinasok natin. Baga itong pinagdaanan natin na first hand experience tayo, gusto ko pang maituloy natin kahit dumating sa maipasa na natin siya na na-clone na natin yung sarili na natin na hindi na tayo gumagalaw. Katulad sa namin, pwede na tayo mag-let go. So gusto ko umabot tayo sa ganun na, uy, magiging proud ka. Isa ako sa pinakamalaking nag-ambag para isa katuparan yung ganong goal. Pero isipin mo, 7 years, tayong mukha-mukha lang natin lagi magkakasama. Yun nga eh. Parang may ibang mukha akong nakita. And sa meron naman tayo ngayon, syempre marami na tumutulong sa atin, marami na naniniwala. And I feel like may malaki ang ambag natin sa creative industry. Syempre, konti na lang, maaabot na rin natin lahat. Oo, naghahangad pa tayo ng marami pa. Pero kailangan pa natin na mas marami pang aralin din para mas marating natin yon. Yung mga goals naman natin, unti-unti, nagkakaroon na siya ng parang, yung kumbaga may roadmap or skill tree, di ba? Parang umiilaw-ilaw na siya pang unti-unti. Masaya ako na nakarating tayo dito. 7 years na, pero 7 years pa lang. So, I hope na hindi ito yung, magtuloy-tuloy, yung pag-grow natin sa isa't isa, paano natin hinahandle yung mga tao sa paligid natin, paano tayo nakikitungo, at paano natin ini-intake yung mga lessons. Kasi maganda na yun, yung mga nasi-share natin sa bawat isa. Hindi natin siya tinitake as, malas lang talaga kami or ano. Pero ginawa natin, naghahanap tayo lagi ng action plan, paano i-solve natin yung mga struggles natin. At yun naman yung sobrang nagustuhan ko sa grupo natin na malaki rin na itulong sa akin na tuwing may problem tayo kinakaharap, nag-iisip tayo lagi ng action plan. And I hope sa mga nakikinig sa atin ngayon, ganun din sa kanila. Kung ano yung nakikita nila sa atin, I love that. nakatulong tayo. At hindi lang, tulad nun, hindi lang naman sa atin magtatapos to kasi kung ano yung nai-inspire natin sa iba, it's a chain lightning effect na for sure sila rin mag-work hard for their dreams, for themselves. So, ito yung pangarap natin. Ngayon, nakikita natin lahat tayo. Pangarap natin pare-pareho, iisa lang. Ano palibago simula?
kayo ang panibagong simula. Maraming salamat po for listening to our podcast. That was a nice wrap We up. hope na marami kayong realizations, learnings, and na-enjoy nyo ang pakikinig sa aming story and of course goals in our lives. Maraming salamat po. Once again, we are SB19. See you sa next podcast. Yay! That song's gonna be so good. And now I wonder if they're going to be releasing a podcast for like each song, and each song, the podcast will kind of be about almost like what the song is written about. I'm presuming that's what it's going to be. But yeah, that was just so good, honestly. I absolutely loved listening to their insights of time, really, and their perceptions and their worries and their dreams and what they're, you know, proud of, I guess. And it's really cool to think about the stage that they're at, where they're not at the peak, they still have a couple more, I was going to say a couple more years. I don't know how many more years they have, maybe many more years. But it's exciting to think that they might be in this journey where they're going to keep growing for a couple of years and then maybe have families, you know, and more is going to happen within 1Z, but it might look a little bit different. I think it's a really exciting time, and whatever happens with them, I'm going to support them all the way. And yeah, that was amazing. I hope you enjoyed. I'll see you guys on Friday for the album listen. I'm so excited. I can't wait. So yeah, I'll see you guys then. Love you all so much. Once again, if you want to come and watch all of my reactions on Patreon, the link is in the description of the bio. There are 69 more videos. Love you. Bye.